Habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Roland sa border town, sumambulat ang mga taga roon sa hiyawan na kayang kalabanin ang isang rock concert. Nangako silang ipaglalaban ang kanilang prinsipe ng masigasig, na makapagbibigay liwanag sa kalangitan sa gabi. Samantala, sa bulwagan ng Chengdu Castle, isang pagtitipon ng mga maharlika ang nandoon upang kutsain ang desisyon ni Roland. Natawa sila sa pag-iisip na ang gagawin nilang pader ay gawa lamang sa putik at maliliit na bato. Umeksena ang duke na may malakas na boses at ibinaling ang tingin kay Petrov, ang ambasador. Si Petrov ay nahuli, ngunit natipon niya ang kanyang mga pag-iisip at nagsimulang magsalita. Sumandal ang duke, sabik na marinig ang sasabihin ng ambasador. Orihinal na pinlano ni Petrov na panatilihin ang monopolyo ng mineral sa pamamagitan ng pagbili nito sa maliit na 30% mas mababa sa presyo ng merkado. Ngunit sa kanyang pagtataka, may ibang plano si Roland sa kanyang mga mineral. Desidido si Roland na palawakin ang kanilang mga mamimili, sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bagong kasosyo sa kalakalan at pag-aalok ng mineral sa 50% mas mababa sa presyo ng merkado. Dayon din ni Roland na mag-manufacture ng sarili niyang mga kagamitang bakal. Ngunit hindi pa natatapos dito. Tumaas ang kilay ng duke sa interes, at hinimok niya si Petrov na magpatuloy. May sasabihin pa si Petrov. Naniniwala siya na kung ang border town ay magtatagumpay na may pagtanggol ang kanilang sariling bayan laban sa buwan ng mga demonyo, ito din ay magiging isang malaking tagumpay para sa Chengdu Stronghold. Ngunit hula din niya na si Roland ay hindi mananatili sa border town magpakailanman. Dahil ito sa paligsahan para sa trono na tatagal lamang ng 5 taon, ilang taon na lamang masasakop na ng Chengdu Stronghold ang uunlad na border town at papalawakin pa nila ang kanilang teritoryo. Sa isang matalinong ideya, pinayuhan ni Petrov ang Chengdu Stronghold na magpadala ng tulong kay Roland at tulungan siyang bumuo ng mga depensa ng bayan. Pagkatapos ng lahat na ito, ang isang malakas na border town ay makikinabang sa kanilang lahat sa huli. Hindi mapigilan ng duke ang mapangiti, humanga sa pananaw ni Petrov. Tumingin siya bilang pagsang-ayon, ngunit agad ding nagdilim ang kanyang ekspresyon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan na nakakunot ang noo, at nilinaw na wala siyang pakialam sa kapakanan ng border town. Gayunpaman, lubos niyang nilinaw na walang sinuman, kahit na prinsipe, ang maglalakas loob na tulungan ang border town. Kinabukasan, ipinatawag ni Roland si Carter upang makita ang kanyang pinakabagong imbensyon. Ito ay isang makina ng steam engine, isang kamanghamanghang pagkagawa na naging posible sa tulong ng mabilis na mga kamay ni Anna. Bilang isang engineer mismo, si Roland ay nabighani sa kamanghamanghang makinarya na ito na nagpasiklab sa unang Industrial Revolution. Ngunit nag-aalinlangan si Carter. May pagtataka siya tungkol sa kakaibang bagong kagamitang ito. Pilyong ngumiti si Roland at nagbuhos ng tubig sa tangke. Pagkatapos ay pinainit ni Anna. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang kumulo ang tubig, at nabuhay ang makina. Nagsimulang gumalaw ang connecting rod, at nagsimulang umikot ang mga gulong. Sa loob lamang ng ilang segundo, naabot nito ang pinakamataas na bilis nito. Habang pinagmamasdan nila ang steam engine na kumikilos, kapwa natulala sina Anna at Carter sa sobrang lakas nito. Hindi maalis ni Carter ang hindi mapakali na pakiramdam na makita ito. Tumatagal ng 15 taon upang sanayin ang isang kabalyero, ngunit ang makinang ito ay nagawa ng wala pang 1 linggo. Hindi ito nangangailangan ng pagkain at hindi ito natatakot sa lamig, gutom, o kahit palaso, espada, at sibat. Hindi napigilan ni Carter na tanungin ang sarili, sa ganitong makina, kailangan pa ba ng kabalyero? Si Roland ay labis na natuwa sa steam engine. Ito ay ang isang piraso na kailangan niya upang gawin ang kanyang susunod na hakbang. Pagsapit ng gabi, bumalik si Roland sa kanyang kwarto, at nakita niya si Nightingale na nakaupo sa kanyang kama, hawak ang blueprint ng steam engine. Hanga siya sa katalinuhan ni Roland sa paglikha ng napakalakas na makina. Hindi maiwasan ni Roland na magtaka kung paano nakuha ni Nightingale ang blueprint, dahil ito ay nakalock sa kanyang desk. Ngunit ang pag-uusisa ni Nightingale tungkol sa makina ay kapansin-pansin, kaya nagsimulang ipaliwanag ni Roland ang mga potensyal na gamit nito. Sinabi niya sa kanya na maaari itong maglipat ng mga bato, mag-alis ng tubig, at makatunaw ng bakal. Sa madaling salita,
Ito ay kapaki-pakinabang sa anumang gawain na nangangailangan ng lakas. Lumawak ang pilyong ngiti ni Nightingale habang sinasabing dadalhin niya sa Witch Association ang steam engine blueprint. Bago pa man makasagot si Roland, mabilis na pinasok ni Nightingale ang mga blueprint sa kanyang kamiseta at, bilang kapalit, naglabas siya ng isang liham na inihatid ng isang kalapati. Gayunpaman, nagawang makuha ang atensyon nito. Habang iniikot ng mga mata ni Roland ang nilalaman ng sulat, ang kanyang emosyon ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa isang pakiramdam ng lubos na pagtataksil. Ang mga salita sa parchment ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang kasambahay ni Roland, si Tyre, ay nakatanggap ng masasamang sulat na nag-uutos sa kanya na patayin si Roland sa darating na buwan ng mga demonyo. Hindi ito ang unang pagtatangka ni Tyre, at nilinaw ng liham na ang pagkabigo muli ay hindi isang opsyon. Kumunat ang noo ni Roland habang pilit niyang inaalala ang tungkol kay Tyre. Naalala niya na ang dating ika-4 na prinsipe ay may kakaibang hilig sa paghampas ng mga cake ni Tyre. Si Nightingale, na nagmumungkahi na ang liham ay galing mula sa isa sa kanyang mga kapatid, at nagsabi kung kailangan ni Roland ng kanyang tulong. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Roland at hiniling kay Nightingale na linawin ang problemang ito. Si Nightingale naman ay tumayo, itinaas ang kanyang kamay, at nanumpa, pagkatapos ay hiniling kay Roland na ang blueprint ay ang kanyang gantimpala. Kinaumagahan, pumasok si Carter sa opisina ni Roland, mukhang namumutla at naguguluhan. Inihatid niya ang malungkot na balita. Si Tyre, ang pinagkakatiwalaang kasambahay ni Roland, ay namatay noong nakaraang gabi. Siya ay tila nahulog mula sa balkonahe ng kanyang silid, at walang mga palatandaan ng pagwawala o sapilitang pagpasok. Iminungkahi ni Carter na maaaring ito ay isang aksidente. Sinabi ni Roland kay Carter na ipaayos sa punong kasambahay ang libing, pagkatapos ay tumingin sa kanyang tabi para makipag-usap sa isang haka-haka na figuro sa tabi niya. Biglang bumungad sa kanya ang makapal na ulap. Nang mawala ito, lumitaw si Nightingale. Siya ay naguguluhan at ipinaalam kay Roland na nabigo siyang makakuha ng anumang impormasyon mula kay Tyre. Nakita siya ni Nightingale, ngunit nagpakamatay ito at nilunok ang poison pill. Sa pangyayaring yun, nagulat si Roland sa kanyang paghahayag. Hindi niya akalain na gagawin ni Tyre ang ganoong karahasang hakbang. Habang hinahanap ni Nightingale ang silid ni Tyre, nagulat siya nang makita ang isang family letter na naka-address kay Tyre. Bagamat hindi niya matukoy ang nilalaman nito, hindi niya maalis ang pakiramdam na mayroon itong mahalagang palatandaan. Ang liham ay para kay Tyre at tinawag bilang Big Sister at paulit-ulit na binabanggit ang dagat. Alam ni Nightingale na ang dalawang kapatid ni Roland ay matatagpuan sa loob ng bansa at hindi magkakaroon ng akses sa karagatan. Dahil dito, hinala niya na ang liham ay maaaring may ugnay sa ikatlong prinsesa. Tumatakbo sa isip ni Roland habang sinusubukan niyang i-connecta ang mga ideya. Alam niya na ang pangatlong prinsesa ay palaging nagkikimkim ng sama ng loob sa kanya. Ito ay hindi lampas sa larangan ng posibilidad na kinuha niya ang pamilya ni Tyre na hostage at pinilit siyang gawin ang karumal-dumal na gawain na pagpatay. Hindi mahalaga kung gusto ni Roland na lumaban para sa trono o hindi. Ang mga bagay na ito ay malamang na patuloy na mangyayari sa hinaharap. Ang pagsasalita ni Roland ay mabilis na naputol ng mainit na hanging humihinga sa kanyang tainga, nang bumulong si Nightingale na may taong darating. Pagkatapos ay nawala siya sa isang hamog. Pagpasok ni Barkov sa kwarto, bumungad sa mukha niya ang pag-aalala. Inihatid niya ang balita kay Roland. Maingat niyang pinili ang mga individual na nagboluntaryong lumaban noong buwan ng mga demonyo. Sa wakas ay naipasa na nila ang mahigpit na proseso ng pagpili at handa na silang suriin. Tuwang-tuwa si Roland nang marinig ang balitang ito, at sabik siyang naghanda upang suriin ang mga boluntaryo. Bago sila umalis sa opisina, nagbigay si Barkov ng isang mahalagang tanong kay Roland. Sigurado ba siya na dadalhin niya ang mga taong ito para ipagtanggol ang border town? Hindi masyadong naintindihan ni Roland ang implikasyon ng tanong na ito, hanggang sa itinuon niya ang kanyang mga mata sa ragtag na grupo ng mga boluntaryo sa harapan niya. Malinaw na hindi sila batikang mandirigma, ngunit sa halip, sila ay mga ordinaryong tao na tumugon sa hinahanap ni Roland. Ang ilan sa kanila ay payat at mahina, at maliwanag sa isip na hindi sila nakakain ng maayos ng ilang araw.
Gulong-gulo ang isip ni Roland habang sinusuri niya ang grupo ng mga voluntaryong nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang mapaalalahanan ang tunay na katotohanan ng mundong ito. Ang pagiging produktibo ay napakababa, at maraming mga ordinaryong tao ang hindi kayang maglagay ng pagkain sa mesa, lalo na't para panatilihin ang isang malakas na pangangatawan. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Roland, inirekomenda ni Barkov na kumuha ng mga profesional na mersenaryo sa halip. Nang walang pag-aalinlangan, tumanggi si Roland. Pinilit niya na ang mga residente dito ang magiging produktibo. Tumingin si Roland sa mga taong nagkukumpulan sa kanyang harapan, naramdaman niya ang labis na pananabik at determinasyon. Alam niya na kung siya ay magtatayo ng isang malakas na militar, kailangan itong magsimula sa mga tao mismo. Nangangahulugan iyon na itanim sa kanila ang disiplina, pagtitiis, at lakas na kailangan para ipagtanggol ang kanilang kaharian laban sa anumang banta. Habang nakatingin siya sa mga tao, alam ni Roland na hindi sapat ang pagsasanay sa kanila na gumamit ng mga espada. Kailangan nilang maging malakas, maliksi, at disiplinado na may kakayahang magtulungan bilang isang pangkat. Kaya't sinabi niya kay Carter na gumawa sila ng formation at magsimulang tumakbo. Nang ang araw ay umabot sa kaitaasan, sina Roland, Barkov, Carter, at Axe ay nagmarcha sa harap ng mga nagtitipon na residente. Kumunot ang noo ni Carter, hindi maintindihan kung bakit pinapatagal ni Roland ang mga lalaki ng ilang oras na walang mga isip sa pagtayo. Sinabi ni Roland na bigyan sila ng gantimpalang itlog para sa simpleng pagsunod. Si Carter, gayunpaman, ay nanatiling nagtataka. Malinaw na hindi naunawaan ni Carter na ang simpleng pagtayo ay isang mahalagang bahagi ng modernong pagsasanay ng militar. Ikinaway ni Roland ang kanyang kamay at sinabi kay Carter na ipagpatuloy ang pagsasanay sa parehong paraan hanggang sa ibigay sa kanila ang final training routine. Si Roland ay hindi tanga, alam niya na ang pag-improve sa kanyang ragtag na grupo ng mga kalalakihan na maging Spartan, sa loob lamang ng 2 buwan ay isang panaginip lamang. Ngunit hindi ibig sabihin nun na hindi na niya maitatanim sa kanila ang disiplina at pagsunod sa mga tungkulin sa mga mandirigma niya. Para kay Roland, walang mas mahalaga kundi ang kakayahang sumunod sa mga utos ng walang tanong. Ang individual na lakas ay mahalaga, syempre, ngunit ito ay wala kung ihahambing sa kapangyarihan ng nagkakaisang militar. Nang makita ang kariton na puno ng mapanuksong pagkain at ang inaasam-asam na dagdag na itlog, ang mga tao ay sumabog sa matinding pananabik. Tulad ng isang grupo ng mga bubuyog, sila ay sumulong, sabik na kunin ang kanilang bahagi. Ngunit hindi hahayaan ni Carter na maghari ang kaguluhan. Sa mapang utos na boses, hiniling niya na bumuo ng 4 na maayos na linya ang mga tao at isa-isang lumapit sa kariton. Ang sinumang maglakas loob na lumabag sa mga patakaran ay walang humpay na itutulak sa likod ng linya. Sa pagkamangha ng lahat, ang hindi makontrol na karamihan ay nagsimulang bumuo ng linya. Sa loob ng ilang minuto, maayos silang nakaayos sa 4 na maayos na pila, nakadikit ang mga mata sa pagkaing nasa unahan. Pagkatapos ng masaganang tanghalian, nag-utos si Roland na magpahinga ang kanyang mga tauhan at pagkatapos ay pumunta patungo sa kampo kung saan nakatalaga ang mga nagpapatrulyang sundalo. Inilagay niya si Axe na mamahala, at itinalaga sa kanya ang gawain ng pagtuturo sa mga sundalo kung paano magtayo ng maayos na tolda. Nag-aalala si Carter tungkol sa background ni Axe, dahil nagmula siya sa Sand Nation, malayo sa baybayin ng Grey Castle. Ngunit nilinaw ni Roland na ang katapatan at merit ang tanging bagay na mahalaga sa kanya. Ang bawat isa ay kanyang mga tao, kahit saan man sila nanggaling. Nang magsimulang lumubog ang araw sa dapit hapon, umupo si Roland at pinagmasdan ang kanyang mga gawa. Bago niya ipakita ang final training plan, isang maingat na ginawang blueprint sa kanyang ragtag na grupo ng mga kalalakihan para sa disiplinadong puwersang panlaban, 2 bagay ang natatangi ni Carter habang inilabas niya ang dokumento. Araw-araw sa tanghali, ang mga sundalo ay tatakbo sa paligid ng border town hanggang sa paglubog ng araw. Kung magtagumpay sila, kikita sila ng dagdag na itlog sa kanilang susunod na pagkain. At pagkatapos ng hapunan, papasok sila sa Carl's Academy for Education and Training. Naguluhan si Carter sa huling kahilingang ito, ngunit humikab lang si Roland at ipinaliwanag na ang isang malakas na hukbo ay hindi lamang basta-basta magaling sa pakikipaglaban, kailangan nilang maging sibilisado at edukado.
Nang sumunod na hapon, pagod na humakbang si Roland patungo sa kanyang opisina. Habang tinutulak niya ang pinto, sinalubong siya ni Nightingale, na mukhang tunay na nag-aalala sa kanyang kapakanan. Pero bago pa man siya makapagsalita, itinuro niya ang pagkain sa mesa, sinabi ni Nightingale na nakainan niya ang kalahati nito habang mainit pa. Hindi napigilan ni Roland ang mapangiti sa kanyang nakakainis na ngiti. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat!